Alam po niyo, malakas po talaga yung ebidensya na yun kasi yung po nga hindi alalagay no, ng mga ari-arian sa SALN ng isa pong public official. Yan po yung isa sa mga batayan bakit ko na-convict si former Chief Justice Renato Corona. So, ibig sabihin, kaya Vice President Sara Duterte, kung meron po siya mga ari-arian na sa loob ng mahabang panahon ay pag-aari po niya at hindi po niya linista sa kanya pong SALN, ganun din po yung mangyayari po doon. So, ayan po yung bagong ebidensya na meron po tayo ngayon at hopefully within the week or hopefully within the day, ma-disclose po natin ano po yung particular na dokumento at ebidensya po nung pong mapag-aari ng ating pong pangalang Pangulo na hindi niya po diniklara sa kanya pong SALN sa kahit ano pong taon. Well, nung po nagtipinal ho kami ng mga dokumento at ebidensya, no? So sinabi ho ng isa sa mga prosecutors, maganda ho magkaroon ng complete sweep ng lahat po ng mga opisina no, na meron pong tala yung pong opisina ito na mapag-aari ng iba't ibang mga individual. No? So, tinignan ho namin yung pong ahensya po na yon. So, pagkakita ho namin, meron ho talagang listahan ng pag-aari ang ating pong pangalang Pangulo at hindi ito nabanggit sa kanya pong SALN. Sa pre-trial naman ho, at lahat po ng mga articles of impeachment talagang pupunayin po natin yung mga ebidensya at witness list and documents. Ano? Pero syempre, again, doon sa pinaka mabigat pa rin po, yung pong banta at yung pong hindi maipaniwanag na yaman, yung po talaga yung pinaka matitindi at pinaka mabibigat po na mga articles po na ipapresenta. Opo. Kong, nabanggit nyo nga din po, it would be better if it would be disclosed during the pre-trial submission. Ano po yung mga inaasahan natin na magiging resulta sa ng pre-trial conference sa June 18? Well, siyempre, nabanggit naman natin na yung pong witnesses at document list na pipinali na po ito. Pero siyempre, isa ho doon sa mapagpapasyahan din po yung sequence ng trial, no? So, ibig sabihin, ano ho ba yung order of presentation ng po articles of impeachment? So, mapag-uusapan din po yan. At syempre, makukuha din ho natin ano ho ba yung witness list and document list din ng pong kabilang panig. No? Dahil syempre, dahil very general po yung kanila pong answer, in-expect ho namin na mas kompleto na po yung pong kanilang ilalatag na depensa bakit po doon sa kanilang isasabi na pre-trial brief today. Alam po niyo, malakas po talaga yung ebidensya na yun kasi yung po nga hindi alalagay no, ng mga ari-arian sa SALN ng isa pong public official. Yan po yung isa sa mga batayan bakit ko na-convict si former Chief Justice Renato Corona. So, ibig sabihin, kaya Vice President Sara Duterte, kung meron po siya mga ari-arian na sa loob ng mahabang panahon ay pag-aari po niya at hindi po niya linista sa kanya pong SALN, ganun din po yung mangyayari po doon. So, ayan po yung bagong ebidensya na meron po tayo ngayon at hopefully within the week or hopefully within the day, ma-disclose po natin ano po yung particular na dokumento at ebidensya po nung pong mapag-aari ng ating pong pangalang Pangulo na hindi niya po diniklara sa kanya pong SALN sa kahit ano pong taon. Well, nung po nagtipinal ho kami ng mga dokumento at ebidensya, no? So sinabi ho ng isa sa mga prosecutors, maganda ho magkaroon ng complete sweep ng lahat po ng mga opisina no, na meron pong tala yung pong opisina ito na mapag-aari ng iba't ibang mga individual. No? So, tinignan ho namin yung pong ahensya po na yon. So, pagkakita ho namin, meron ho talagang listahan ng pag-aari ang ating pong pangalang Pangulo at hindi ito nabanggit sa kanya pong SALN. Sa pre-trial naman ho, at lahat po ng mga articles of impeachment talagang pupunayin po natin yung mga ebidensya at witness list and documents. Ano? Pero syempre, again, doon sa pinaka mabigat pa rin po yung pong banta at yung pong hindi maipaniwanag na yaman, yung po talaga yung pinaka matitindi at pinaka mabibigat po na mga articles po na ipapresenta. Opo. Kong, nabanggit nyo nga din po, it would be better if it would be disclosed during the pre-trial submission. Ano po yung mga inaasahan natin na magiging resulta
ng pre-trial conference sa June 18? Well, siyempre, nabanggit naman ako natin na yung pong witnesses at document list na pipinali na po ito. Pero siyempre, isa ho doon sa mapagpapasyahan din po yung sequence ng trial, no? So, ibig sabihin, ano ho ba yung order of presentation ng po articles of impeachment? So, mapag-usapan din po yan. At siyempre, makukuha din ho natin ano ho ba yung witness list and document list din ng pong kabilang panig, no? Dahil siyempre, dahil very general po yung kanila pong answer, in-expect ko namin na mas kompleto na po yung pong kanilang ilalatag na depensa bakit po doon sa kanilang isasabi na pre-trial brief today. Alam po niyo, malakas po talaga yung evidence na yun kasi yung pong hindi pag-alalagay no, ng mga ari-arian sa SALN ng isa pong public official, yan po yung isa sa mga batayan bakit po na-convict si former Chief Justice Renato Corona. So, ibig sabihin, kaya Vice President Sara Duterte, kung meron po siyang mga ari-arian na sa loob ng mahabang panahon ay pag-aari po niya at hindi po niya linista sa kanya pong SALN, ganun din po yung mangyayari po doon. So, ayan po yung bagong ebidensya na meron po tayo ngayon at hopefully within the week or hopefully within the day, ma-disclose po natin ano po yung particular na dokumento at ebidensya po nung pong mapag-aari ng ating pong pangalang Pangulo na hindi niyo po diniklara sa kanya pong SALN sa kahit ano pong taon. Well, nung po nagtipinal ho kami ng mga dokumento at ebidensya, no? So sinabi ho ng isa sa mga prosecutors, maganda ho magkaroon ng complete sweep ng lahat po ng mga opisina no, na meron pong tala yung pong opisina ito na mapag-aari ng iba't ibang mga individual. No? So, tinignan ho namin yung pong ahensya po na yon. So, pagkakita ho namin, meron ho talagang listahan ng pag-aari ang ating pong pangalang Pangulo at hindi ito nabanggit sa kanya pong SALN. Sa pre-trial naman ho, at lahat po ng mga articles of impeachment talagang pagpunayin po natin yung mga ebidensya at witness list and documents. Ano? Pero, syempre, again, doon sa pinaka mabigat pa rin po, yung pong banta at yung pong hindi maipaniwanag na yaman, yun po talaga yung pinaka matitindi at pinaka mabibigat po na mga articles po na ipapresenta. Opo. Kong, nabanggit nyo nga din po, it would be better if it would be disclosed during the pre-trial submission. Ano po yung mga inaasahan natin na magiging resulta sa ng pre-trial conference sa June 18? Well, siyempre, nabanggit naman ako natin na yung pong witnesses at document list na pipinali na po ito. Pero siyempre, isa ho doon sa mapagpapasyahan din po yung sequence ng trial, no? So, ibig sabihin, ano ho ba yung order of presentation ng po articles of impeachment? So, mapag-usapan din po yan. At siyempre, makukuha din ho natin ano ho ba yung witness list and document list din ng pong kabilang panig, no? Dahil siyempre, dahil very general po yung kanila pong answer, in-expect ko namin na mas kompleto na po yung pong kanilang ilalatag na depensa bakit po doon sa kanilang isasabi na pre-trial brief today.